beloved Boss Mike Cervera. Rin ang nag-aabogado sa ating Vice Presidente. Pinalagan ni Congressman Joel Chua ang anyay pag-aabogado ng mga senador para kay VP Sara. Malungkot po kami dahil ito po ay maliwanag na paglabag sa ating saligang batas. Dahil wala naman po sa mandato ng mga senador ang mag-file at magdesisyon sa ganitong klaseng mga motion. In fact, ito po ay gawain dapat ng defense, ng abogado, ng defense. Kaya nga po, parang lumalabas po dito, sila na rin ang nag-aabogado sa ating Vice Presidente. Kita nyo mga kababayan ko, ilan na ho nagsasabi na mali talaga yung ginawa ng mga senador na yan. Ano po? Pare-parehas na ng sinasabing tao, pare-parehas na rin ang ating mga opinion na talaga namang lumalabas itong mga inang mga senador na ito ang siyang nag-aabogado na para dito sa isang lukalukang Sibuday. Di ba? Parang lumalabas po dito, sila na rin ang nag-aabogado sa ating Vice Presidente. Sila ang nag-aabogado at sila na rin ang magiging hindi lang hurado. Sila na lahat. Pati na lahat, oo. Sila na dumipensya, sila na magpakita ng ebidensya, sila na lahat, ipakain nyo na sa kanila. Pinalagan ni Congressman Joel Chua ang anyay pag-aabogado ng mga senador para kay VP Sara. Malungkot po kami dahil ito po ay maliwanag na paglabag sa ating saligang batas. Dahil wala naman po sa mandato ng mga senador ang mag-file at magdesisyon sa ganitong klaseng mga motion. In fact, ito po ay gawain dapat ng defense, ng abogado. Yun na rin nasabi ni Attorney Makalintal. Dapat yan, yung ginawa ng mga senador na yan, ang may trabaho ay yung mga abogado ni Buday. Si Buday dapat nagpadala na ng kanyang kinatawan o abogado dito sa impeachment trial para hindi na kumibo itong mga animal. Sinong animal, mga kababayan? Si Cayetano, si Bato, si Bongo, at marami pa sila. Diba? Kaso, mga kababayan, hindi ganun ang nangyari. Mukhang inutusan ni Buday, sabi, Bato, bahala ka na dyan. Pangakuan mo si Cayetano dahil mukhang pera yan. Diba? Sabihin mo, kay Robin, magdrama, total artista naman yan. Kunyari mag-away sila ni Villanueva para hindi masyadong obvious yung gagawin nyo na moro-moro. Kita nyo? Di po ba mga kababayan, ginago tayo? Ng defense. Kaya nga po, parang lumalabas po dito, sila na rin ang nag-aabogado sa ating Vice Presidente. Yun na talaga. Opo. Ano sabi ni Dilima? Pasok! Dahil ang impeachment case. At least doon, may nagtitinda ng Tila totoo. hindi matanggap ni Leila de Lima ang desisyon ng Senado na ibalik sa lower house ang impeachment laban kay VP Sara. Harapan na tayong niloloko. Kakaibang korte ito. Korte ng kababalaghan. Yan! Korte ng kababalaghan, Eka. Grabe, no? Korte ng kababalaghan. Para bang kapag ka nagtataksil yung jowa at asawa nyo. Magugulat na lang kayo, mga kababayan. Wala na sa tabi nyo. Yung pala, mga kababayan, nandoon na, lumalandi sa ermita. Parang si Buday lang, di ba? Ayun, mga kababayan, ang mga senador at si Buday naglandian para sa kwarta. Langya, mga kababayan, kakaiba ito. Sige, Dilima, pasok! We have just witnessed proceedings without boundaries, while the Constitution, the law, and the rules burn. By remanding the impeachment complaint to the House, the Senate simply made things up as it went along, without care for either constitutionality or propriety. Di na kinailangan ng abogado dito dahil wala na sa batas ang pinag-usapan. Kaya tuloy, sana sa palengke na lang final ang impeachment case. At least doon, may nagtitinda ng totoo. Correct. Since the filing of the articles of impeachment to the Senate last February, the Senate President has already discarded the Constitution by refusing to understand the word forthwith. Now, the Senate, as impeachment court, has just lit the Constitution aflame. All the proceedings and motions taken in the so-called impeachment court are without legal basis. Where on earth does a judge move to dismiss the complaint and without hearing the parties first? Where is it in the rules of impeachment that a senator judge can move for dismissal? Where Kita nyo, mga kababayan, iisa lang ho ng sinasabi ng mga matatalinong tao. Di po ba na dapat ang gumagawa ng ginawa ng mga senador nung nakarang araw ay ang depensa ni Buday.
na dapat yung depensa o yung akusado ang magpapaliwanag at gumawa noong mga motion na yan. Bakit ngayon mga kababayan, yung po bang mga kurado o yung judge mismo ang gumawa niyan at siya rin ang hahatol? Saan kayo nakakita ng ganon mga kababayan? Iisa na ho ang paliwanag ng mga matatalinong tao. Wala na hong pagkakaiba. Iisa ang sinasabi nila. Saan po kayo maniniwala? Sa mga tao na mga senador na mga hindi nga nila alam kung paano simulan yung impeachment trial na dapat mga kababayan doon natin makita ang kanilang kahusayan, hindi ho nangyari. Bakit? Siguro'y marahil natatakot na malaman natin kung gaano kahina ang mga ulo ng mga hinalal nyo na mga senador. Di po ba? Doon na natin pagkakataon na nila yun Ipakikita nila na magagaling sila, mahuhusay sila sa mga batas na kanilang mga ginagawa. Sila ho gumawa niyan yung iba walang nagawa dyan. Ewan ko ba bakit binoto nyo pa? Tuloy. Is it written that the impeachment court can remand the complaint to the House as a nice way of dismissing it? Ni hindi dininig ang House prosecutors para depensahan ang articles of impeachment. Ni hindi hinintay ang ini-impeach o in-impeach na siya mismo ang magpa-dismiss. Malinaw na walang due process. Sila-sila lang sa Senado ang nag-motion at nag-rule sa sarili nilang motion. Praises to Senators Risa Hontiveros, Coco Pimentel, Nancy Binay, Win Gatchalian, and Grace Poe for standing up for the Saludo! Saludo sa 5! Para sa 5 mga kababayan. Sino po sumasaludo sa 5? Paki-press 1 mga kababayan. At para sa 5, para sa inyo to. Sa 5. Buksan ang nakasaradong isipan mula sa silid ng karinlan. Huwag mong hayaang itago ang katotohanan sa mundong mapalamang. May handang tumulong sa lahat, United Warriors at nagngangalang Mike Cervera. At yung 5. Sinong 5? Wing Gatchalian, Grace po, Coco Pimentel, Nancy Binay. Ano pa? Sino pa? Wala na mga kababayan. The rest, mga patapon. Ay, nako. Banata mo. Senado ang nag-motion at nag-rule sa sarili nilang motion. Praises to Senators Risa Hontiveros, Coco Pimentel, Nancy Binay, Win Gatchalian, and Grace Poe for standing up for the Constitution. Correct. Shame on the rest for this travesty. Shame on you daw sa mga naiwan, kinang-ina nyo. Sana'y makatulog kayo ng mahimbing nang hindi na kayo magising. Ay! Lord, kung sino, mga kababayan, ang mali. Sana, di ba? Bakit hindi na lang matulog ng mahimbing at hindi na magising? Ano po, mga kababayan? Hindi natin hinihiling. Pero kung mangyayari, nako, isa lang ang masasabi ko. Praise the Lord. Ay, nako, tuloy! An ignominy that will mark them for the rest of their lives. Hindi pa ito tapos. The fight for truth and accountability continues. Yon! Hindi pa tapos. Ang laban ay magpapatuloy, eka, ni Laila de Lima. Kaya nga mga kababayan, eto na. Northbound lane ng Jokno Boulevard malapit sa main gate nitong Senado. Sa mga sumantaling ito, dito na nagtagpo ang iba't ibang mga militanteng grupo, urban poor, multi-sectoral group, mga mag-aaral at mula sa iba't ibang universidad at meron din mga kasamang madre at pare. Kanilang isinisigaw ang makonvict si Vice President Sara Duterte. Litanya ng mga leader na nagsasalita sa entablado na nagtaksil sa bayan ng Senado sa kabiguang ituloy ang impeachment trial laban sa Vice Presidente. Sa mga oras ding ito ay mahinang ulan ang nararanasan, subalit hindi natitinag ang mga nagsasagawa ng kilos protesta. Sarado na ang mga kababayan, marami pa yan. Pasok. Yung mga nagbabalita ng kung ano na nangyari kahapon
Oo, eto yan mga kababayan. Nasa na? Yung mga nagrarally. Pasok! Oo. Mapagpalayang araw po sa ating lahat. Hmm. Pati ang langit na iiyak Hmm. sa ginagawang pangkatraidor Nang, ng ating Senado nako, sa ating konstitusyon oho, at sa demokrasya. patay. Ano nga ba ang kinakatakot ng mga senador? Noong una, si Cheese Escudero ay hindi maunawaan ang ibig sabihin ng forthwith. Kahapon naman, may parimand, hindi ba? Ano ang itinatago nila? Bakit ayaw malaman at makita ng taong bayan Ang alin? kung paano nilustay ni Yan! Sara Duterte ang mahigit 600 milyong pisong Yan, magkakasundo tayo dyan. Tuloy. confidential fund. Ito yung sinasabi ko mga kababayan. Nagiging salungat natin minsan itong mga ito. Pero tandaan nyo, ang kasabihan, ang Pilipino, dapat ganito ang pag-ugali. Talo-talo kapag may diskusyon, pero nagkakaisa kapag may revolusyon. Ganon ang mga Pilipino, mga kababayan. Di ba? Talo-talo kapag may diskusyon. Pero nagkakaisa dapat pag mayroong revolusyon. Tuloy. Bakit ayaw nilang ipakita sa taong bayan at bigyan ng pagkakataon si Sara Duterte magpaliwanag kung gaano kabilis siyang yumaman sa kabila ng pagiging vice mayor Nako. at mayor ng Davao? Nako. Bakit ayaw nilang ipaalam sa taong bayan ang mga Alam. korupsyon na nangyayari sa Department of Education? Baka pare-parehas silang magnanakaw. Baka naman pare-parehas silang magnanakaw. Kakampihan ng kapwa magnanakaw. Ano po, mga kababayan? Tuloy. Nung siya ay sekretary ng DepEd, ano ang pinagtatakpan ng ating mga senador? Yung kapwa nila uli magnanakaw. Alam niyo po yung isa pang dahilan kung bakit naiiyak ang langit? Ang langit. Naiiyak ang langit dahil awang-awa na sila sa atin sa kalidad ng senador na mayroon tayo. Lahatin mo na sa kalidad ng gobyerno na mayroon tayo noon pa. Magkaroon ng mabuting presidente, pababagsakin nila. Kaya nga mga kababayan, sabi ko, abay gawin nyo na kaming kolonya. Sino ang gusto ng sumakop sa Pilipinas? Hindi na kaya ng kapwa Pilipino. Pagtagumpayan pa. Inang-ina nyong lahat, wala kayong pagmamahal sa bayan. Kayong mga inaasahan na maninilbi pero walang mga silbi, sabi ko nga. Kaya, ang sigaw ko mga kababayan, eto, wala na tayong makukuhang pag-asa sa mga ito. Tandaan nyo yan mga kababayan. Kaya pwede ba? Oo, baka naman UK, gusto nyo kaming sakupin. Amerika, di ba? Gusto nyo pabalikin yung mga Pilipino. Dito, pabalikin nyo, tawakan nyo na kami. Wala na kaming pag-asa. Di ba? Tuloy. Kahapon si Senator Bato, proud na sinuot yung kanyang judge outfit, di ba? Nako, pag lumabas yan, sigurado puro batok, kutos at tadyak ang mararanasan yan. Oo. Pero nangunguna sa pagtatanggol kay Sara Duterte. Ang kapal ng mukha niya, parang batok niya. Di po ba mga kababayan? Ang kapal-kapal ng mukha ni Bato, sinuot pa yung kapa na ang sumisimbolo ay magiging hurado siya. Pero ang nangyari, pinagtanggol niya ang inang-inang magnanakaw.
Saan kayo nakakita ng ganyang kakapal ng muka? Yung muka niya, singkapal na ng batok niya. Tuloy. Nakalimutan niya yata kung ano ang ibig sabihin ng senator judge. Baka dapat mag-resign na siya para... Tama! Wala namang alam talaga. Bubo yan! Bubo! Proud na proud pa sa kabobohan niya. Diba? Sikat lang sa mga bobong katulad niya. Sige, tuloy! Abogado kay Sara Duterte. Hindi ba? Yung pangalawang tanong, may dalaw ba kayong popcorn? Akala ko kasi may watch party tayo ngayon. At magpapasunog si Robin Padilla. At mangangamoy Duterte siya. Inang mga binoto nyo, walang mga silbi na maninilbi. Ano po, kawawa ang bayan. Yung bang hinalal ninyo sa hindi niya naman alam yung trabaho niya. Kung hindi, mga kababayan, parang iisang pamilya ang pinaglilingkuran niya. Taong bayan ang naghalal, pero ang pinaglilingkuran, mga Duterte lang. Kaya ako nandito eh. Nasa na yung magpapasunog? Diba? Hindi ba malaki? Sunugin ang buhay. Ilibing nga natin ang buhay yan. Nako. Mga kababayan, gawin yung barbecue. Tuhugin nyo yung puwet, mga kababayan. Tapos, lagyan nyo ng uling dyan sa may makapagal. Tapos yun, ikot-ikot nyo lang. Sandali lang yan. Makikita na natin kung ano amoy niyan. Ang kahihiyan to at insulto sa atin, taong bayan na nagbabayad ng tax. Tapos bibigyan tayo ng ganitong klaseng mga senador. Ay, grabe, yan na nga ba sinasabi ko? Hirap na hirap po tayo. Sigaw ng sigaw tayo, mahal ang bilihin, mahal ang bigas, etc., etc., etc. Tapos mga kababayan, binababoy tayo ng mga sinasabi nyo na manananggol natin. Tulad ni Robin Bato at ni Cayetano. Nasaan? Nasaan ang para sa bayan? Nasaan ang interes ng taong bayan? Wala. Nga. Aloy. Kaya narito tayo ngayon para sabihin sa mga senador at iparinig sa ating mga kababayan na walang puwang sa demokrasya ang mga duwag. Walang puwang sa kasaysayan ang mga kasinungalingan. Correct. Walang puwang sa paghahanap ng katarungan para sa bayan na ninanakawan ang mga senador na tuta. At higit sa lahat, Tuta ni Duterte sabihin mo! Tuta ni Buday sabihin mo! Tingin ko mga kababayan, sa dami ng nanakaw ng mga Duterte, sandamakmak ang pera nila para panuhol. Sa sobrang dami ng mga ninakaw ng mga Duterte, napakarami nilang pera para ipangsuhol sa mga walang yan. walang puwang sa lipunang ginagago ang pananahimik. Kaya ang sigaw ng bayan, Sara Duterte, litisin! Litisin! Litisin natin para malaman natin kung ano katotohanan na kanilang pinagkakait. Sobra-sobra na pinipigilan. Saan papunta ang bayan pagka ganyan? Magiging legal para sa mga walang yang buitre, buhaya, at kung ano-ano pang mababangis na mga hayop na nandiyan sa gobyerno, nakaupo sila. Piling nila, pag-aari nila, lahat ng kwarta na dumadaan sa kamay nila. Mga inang-ina, diba? Yan, kung hindi lilitisin, kung hindi mabibigyan ng hustisya, itong mga pinaparatang kay Buday, mga kababayan, lalakas ang loob. Sabi ko nga, lalakas ang loob ng mga walangyang mga politikong magnanakaw.
our beloved Boss Mike, Boss Mike.